Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. Dito sa ating Sari-Sari Store Business ay magbibigay na naman tayo guys ng konting tips, konting panibagong update dito sa ating tindahan. At alam nyo guys ay medyo hindi po tayo nakapag-upload ng 4 na araw dahil napakadami po tayong gawain ngayon dahil magsa-summer na guys at napakadami na po natin inaayos dito sa ating tindahan. Alam naman po natin kapag summer ay napakalakas po ang ating soft drinks. Kaya ito pag-usapan po natin ang ating soft drinks ngayon at ang ating tindahan. Bakit nga ba napakadami pong nagtatayo ng tindahan ngayon at napakadami din pong nagsasara? At ano nga ba yung nagiging problema natin? Bakit nga ba ganito ang nangyayari dito sa ating mga community? Bakit kabubukas lang ay after 3 months ay magsasarado na guys? So ito ang ating pag-uusapan. Kung balak mong magtayo ng tindahan ay panuorin mo ang ating vlog dahil ito ay baka makakatulong sa inyo kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng tindahan. Alam nyo guys, kaninang umaga ay napakadami po nating customers ng mga bata, mga medyo may edad na rin. Ang sabi nila sa akin guys ay bakit nakapakarami na daw tindahan at gustong-gusto nilang bumili lahat kasi halos lahat naman ay nagkakakilala, magkakamag-anak, kaya ang ating mga customers ay gustong bumili sa ibang tindahan naman. So, ayun guys, ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating pagpapalago ng mabilis ng ating tindahan. So, wag po kayong alis at ito ang ating ibibigay na tips ngayon. Ano bang ginagawa ngayon ang mga bagong bukas na tindahan? Super excited, super super pa-promo, super papansin. So, eto nga yung ginagawa ng mga ating mga kompetensya ngayon at napakadami na po ngayon. So, eto yung ating pag-uusapan. Paano natin papalaguhin ang ating mga tindahan dahil kahit marami tayong kakompetensya guys, kasi sabi nga yung customers ko kaninang umaga ay napakadami na daw tindahan at kung isa-isahin niyang bumili siya doon ay magkakaiba po talaga ang ating presyo, ang ating attitude, ang ating customer service ay magkakaiba po. So, ayun guys, ay isa sa ating pag-uusapan natin ngayon. Kahit marami kang kakompetensya, kailangan dapat ay ikaw ay magiging kakaiba sa kanila. So, dapat tayo ay magiging creative, magiging pasyensyado, magiging kumpleto yung ating paninda para si customers ay pupunta sa atin. So, mayroong mga nagtatayo ng tindahan guys na parang na-hype lang, parang gusto lang gumaya, o gusto lang niyang nakita niya kasi marami tayong customers, so ang gusto niya ay magtayo din siya ng tindahan. Pero ito ang naging problema guys dahil hindi nga niya passion at gumaya lang siya. Nalaman niya pala after 3 months nalaman niya ang lakaran. Hindi na siya makagala-gala, hindi na siya makapaglabas-labas, yung kanyang social life ay medyo naapektuhan na siya. So, kung ikaw yung taong ganito guys, ay huwag ka nang magtindahan dahil isa ka rin dito sa mangyayaring magsasara sa hinaharap dahil hindi mo tanggap sa iyong buhay ang ganitong ang nangyayari kasi mag-grocery ka nga naman, hindi mo maiwanan yung bahay mo dahil may nagtayo ka na ngayon tindahan mo, sa susunod na bahay may tindahan doon. So, ang gagawin mo ngayon ay makikipagkompetensya ka, hindi ka magko-close, mag-o-open ka kahit walang customer na dumarating, nakabukas ka, dapat maayos yung itsura. So, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa noon dati guys. So, eto yung ating pag-uusapan, paano natin nilalabanan yung ganitong style dito sa tindahan. Dito naman sa amin guys ay kung ang aking pagpapalago ay kailangan mo ng another source of income, just in case man na dumating yung ganyang pangyayari ay meron po tayong ibang another source of income. Hindi ko po kinukuha yung ating profits dito sa tindahan guys. Kung hindi, nire-reinvest ko po ito at para lumaki ng lumaki yung ating tindahan. Marami kasi sa atin mga katimkasari guys na dito sila umaasa sa kita ng tindahan. Kaya ang tindahan nila ay magmula nung nag-put up sila guys hanggang umabot na sila ng 10 years, 15 years, ganun pa rin yung tindahan. Hindi pa rin siya nag-expand kasi nga yung kanilang kinikita ng tindahan nila ay napapunta po sa kanilang personal na pangangailangan. Nagpapaaral po sila,
bahay. So nakapagpundar po sila ng mga gamit. Doon po napupunta yung kinikita ng tindahan nila guys. Pero pag dumating na guys yung kanilang kakompetensya, sila po ay hirap ng bumangon at lumaban dahil nga hindi nag-expand yung kanilang tindahan. So ito yung pag-uusapan natin ngayon guys, kung paano po natin palaguhin, paano po natin paghandaan yung ganitong pangyayari dito sa ating tindahan. Noong nagtayo ako ng tindahan ko guys, ay talagang nakita ko maganda yung aking location at naisip ko din na darating din ang araw na may kukumpetensya sa akin. Kaya ang ginawa ko guys ay tuloy-tuloy pa rin yung aking pagtatrabaho. Pagdating ko dito sa bahay, ako yung papalit kay Mrs. Tapos si Mrs. ay trabahong bahay. So, nakita ko malakas yung tindahan natin guys, yung mga araw na may mga event, may pangapasok ay malakas din po. At saka yung ating profits ay nakakabuhay naman ng pamilya kung sakaling kukunin ko to. Pero may mga anak pa akong maliliit at kailangan ko pang paghandaan talaga ito. So kailangan dapat mas matibay yung iyong pundasyon kung ikaw ay nag-put up ng sari-sari store. Huwag mo itong gagastusin, huwag kang ma-attempt ng gastusin yung kinita ng tindahan mo guys. So dapat magiging 10% lang ang kukunin mo dun sa tindahan mo. Tapos ikaw naman yung mga anak mo ay kuha siya ng kuha dito. Kinuhanan mo na ng 10%, tapos yung natirang 10% ay gusto mo pang kuhanin lahat. So hindi na siya nag-grow yung tindahan mo. So iwasan mo yung ganitong sistema guys sa inyong tindahan. Lalo-lalo na kung may mga anak ka maliit, ay talagang mahirapan ka dahil kuha lang siya ng kuha dito. At hindi mo yan mamomonitor dahil kapag tumalikod ka lang, ay kukuha na agad yan guys. Yung mga anak ko nagtabaan na at lumaki na yung mga katawan at lumubo na dahil nga binibigyan ko sila ng allowance every week na bibili dito sa tindahan natin. At sinasabi ko sa kanila na huwag silang kukuha ng basta-basta. So ayun guys, ang technique sa pagpapalago ng tindahan, kailangan tamang location ka. Kung gusto mong magtindahan ngayon dahil usong-uso ang tindahan, pag-isipan mo yan guys, kasi kung baka hindi ka rin tatagal o kaya hindi ka rin mag-grow dahil dadami na kayo. Kung panlima ka na, asahan mo yan, mayroong pang-anim, pang-pito, pang-walo hanggang pang-sampu ay dadami pa yan guys. Pero yung community nyo ay hindi po nagdadagdag ng tao. So pag-isipan nyo yan maigi at pag-aralan nyo yan maigi, magbenta ka ng ibang paninda. Kung masyado ng marami, ay ito po ay mga techniques, kaya makakasurvive ang iyong tindahan, ang iyong business kapag ganito ang iyong ginawa. So wag po tayong pilitin yung ating sarili magtayo ng tindahan kung ang iyong pwesto ay parang mahirap siyang lumago kapag nasa liblib na lugar ka. So, yun guys, ang ating tips. Palaguin natin ng maayos ang ating tindahan. Mag-focus po tayo sa ating business at saka alagahan natin yung mga customers natin. Huwag po tayo magpapakawalan ng mga ating mga items. I-inventory natin, kagaya yung aking last na vlog na na-expire ako ay malaking bagay na rin yun. Mawalan ka lang ng 100 guys ay napakalaking pagod na nawala sa iyong tindahan, sa iyong sarili. Kaya wag po tayong basta-basta magpapalugi. So ayun muna guys ang ating latest update natin dito sa ating tindahan. Ngayon ay umaariba na ang ating soft drinks at talagang yung ating stock ng soft drinks ay hindi po tayo nagpapakawala. So check natin maigi yung ating mga chiller. Punong-puno dapat ito para hindi po ma-disappoint si customers. So mega shout out sa lahat ng ating mga subscribers. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel guys, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung notification bell para ikaw ay ma-update at ikaw ay mapanood mo yung ganitong update ng ating mga sari-sari store. At pag nenegosyo ay malaking tulong po sa iyo ito kung ikaw pa lang ay baguhan. So shout out sa lahat ng OFW, sa lahat ng ating mga ka-team kasari. Sana ay madalas po tayong mag-upload. So hanggang dito na lang guys, palugin po natin ng maayos ang ating tindahan. So hanggang sa susunod na vlog natin, bye!